Nababash na nga ako, Miss Brie. Bakit lahat masarap? Bakit lahat sa'yo masarap? Guys, Pero, alam nyo bakit lahat masarap? Siyempre kasi sa panahon ngayon, it's between practicality and your passion. Pero syempre natuwa ako kasi kilala ko si Contento talaga. Kilala ko siya, nakikita ko siya sa friends ko or sa something na ina-idolize ko. Like, oh my gosh, parang feeling ko, ito na yun. Parang ganon. Siguro Miss Brie, forever's not enough. wow, talaga. Parang first time lang nila maririnig sa akin na parang super love ko sila. My mom and daddy, super love ko sila. Everything that I do was for them. Maraming mga bata dyan na nagsusumikap na gusto nila makabawi sa magulang nila pero wala na silang magulang. Yan ang pinaka-worst fear ko, Miss Brie. Di ba? Parang trust God lang talaga sa buhay mo. Parang para sa akin, everything has a purpose. Nandito ako ngayon kasi may purpose si God para sa akin. Iba. Kamusta ka? Okay naman ako, Miss Brie. Happy. I'm Happy happy. ka. I'm so happy. Bakit? Ba't ka masaya? Wala, kasi nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko ngayon. Like, ano ba yung mga ginagawa ni Rachel? Kasi ngayon, Miss Brie, host ako sa Contento. Like, elementary pa lang ako. Meron na akong Facebook account. Okay. Mahilig na talaga ako mag-picture, mag-video. Like, meron akong ate. Mahilig na talaga kaming gumawa ng videos. Like, parang yung so early ko nag-start sa social media. So, parang Wala pa ito mga vlogging wala na to. pa. As in, Nag-start parang, ka na. andun pa ako sa Judgment Face. Parang ganon. Baka dub smash. yan Totoo, na. parang Ganun. musically pa lang, ganon. Musically. Tsaka, Oh my God, ang luma ng totoo. musically. Tapos, Miss Brie, nanghihiram pa ako ng cellphone sa kaklase ko kasi yung akin keypad lang. So, Okay. parang sila, touchscreen. Okay, hiram ako, tapos ilalagin ko yung musically ko. Tapos yun, magmamaganda tayo kahit hindi natin cellphone. Parang ganon. Parang, dati pa lang talaga, mahilig na ako social Gusto mo na media. talaga siya. Mahilig na ako mag-selfie, anything, ganun. Parang, okay, andito ako ngayon. It's my spotlight. Charot, ganun. Parang ganun. So, kamusta yung childhood mo? Childhood ko, Miss Breeze, I feel so loved. Masaya siya. Hindi siya perfect. Parang wala namang perfect na family, Oo. ganun. Tagasan ka ba? Saan ka ba lumaki? Actually, lumaki ako sa Zambales, Miss Brie. Pero originally, sa Quezon City talaga yung family ko. Oh, Pero, Quezon City. Hindi kasi ako lumaki sa parents ko, Miss Brie. Lumaki ako sa tita at tito ko. Pero yung tita and tito ko, yung tita and papa ko naman, yung biological dad ko talaga, Dad mo. magkapatid sila. Oh, okay. Yung tita and tito ko, wala silang baby. So, parang yung mama and papa ko, yung biological mother and father, parang, okay, since si tita and tito, mommy and daddy, sila naman yung nag-aalaga sa akin. So, parang, okay, hindi sila magkaanak. Parang, okay. Sa inyo na muna si Chache. Parang gano'n. Si Okay. Rachel. So, inampon ka, ganun? Hindi naman po siya legally inampon, pero parang pinaalaga, gano'n. Hinalaga. Since 4 naman po kami na magkakapatid. So, si daddy ko po kasi is pastor. Pero sa Quezon City po talaga nila ako inalagaan. Eh, nung nag-pastor siya, kailangan niya talagang lumipat ng ibang town. Yun, sinama na po ako. So, from 1 year old, doon na ako lumaki. Sa Zambales? Yeah. Opo. So, sila talaga yung nakagisnan mong magulang. Pero, ang good thing naman po is, mula childhood hanggang paglaki, alam ko talaga na meron ako mama at papa, meron ako mommy and daddy. At may mga kapatid ka doon. Kasi apat Opo. kayo. Opo. Lumaki ako, alam ko talaga. Pero close kayo. Nagkikita kayo. Super. Okay. Super close po. Alam ko talaga. Parang lumaki ako na I'm so blessed because I have 2 parents. May mommy and daddy ako. Meron pa ako mama and papa. And both po, love nila ako pareho. Nag-mature ka na. Yes po. Kasi kung iba yan, magtatampo sila. Yes po. Parang lumaki po ako ng, alam ko talaga na parang, halimbawa, lahat may purpose. Bawa mami and daddy ko, papaluin ako, ganito, ganyan. Parang pagkasabihan ako, okay, alam ko yung mistake ko. Alam ko ginagawa nila to para matuto ako. Hindi Pero ako yung... mature ka na talaga. Yes, Miss Brie. Bata pa lang ho, like grade 3, elementary. Naiintindihan mo na. Sisinturunin ako, ay okay. Kasi the way naman po na i-discipline nila ako, like, papaluin nila ako, sinisinturon na ako, Miss Brie. Ganon. Dati nampas sa akin hanger. Lahat naman siguro tayo, mga batang... Ganon pa dati. Kayo kasi hindi na pwedeng Ngayon, mamalo. hindi na diba? pwede. Dati parang, sabi ko, parang hindi ako yung parang pinalo ako. Sasamay loob ko, magtatanim ng galit, magrebelde.
Hindi ako ganun, Miss Brie. Tsaka si mommy and daddy ko naman kasi parang pinalaki nila ako like, sinintaran kita ngayon. Tapos after that, after talaga na sintaranin, like, i-hug nila ako, tapos sasabihin nila, Explain nila bakit nila ginawa yun. ganun sila, Miss Brie. Like, pinalo kita kasi ganto ganyan. Ito yung mali mo. Kasi ganito, Oo, hindi ka tama sumusunod. yun. Kasi Ganon. may mga magulang na sinasaktan ka na lang, di ba? Totoo Tapos po. hindi mo alam, ano bang ginawa kong mali? Bakit nila ako sinasaktan? Totoo. So, Tapos questionin mo, mahal ba ako ng mga magulang ko? totoo Diba? po. So, lumaki po ako. I was aware. Okay. Ano naman po, parang they made me Be aware sa Na, mga bagay-bagay. Okay, sinaktan kita dahil nagawa mo Yes tong po. pagkakamali, pero next Yes. time, wag mo na uulitin para hindi na kita saktan. Yes po, ganun po si mommy and daddy. Mommy and daddy, when you say mommy and daddy, sila yung tito and tita mo. Yes po. Not your biological. Not po. Okay. Maraming ganun eh. Pag hindi maganda yung foundation ng or hindi kompleto or siguro dahil nag-guide ka mabuti ng Actually, ng Miss parents Free, may face din ako sa buhay ko na ganyan. Meron talaga akong time na parang depressive face, gano'n. Hindi ko siya alam kung bakit siya nangyayari kasi lumaki naman ako na may love from my tito and tita, from my mommy and daddy. Pero parang feeling ko, pag nakita ko ng family, iba po siguro talaga yung pag sa biological parents nang galing. Parang gano'n. When you say depression, linawin natin para maintindihan nila, ano yung mga pinagdadaanan mo during depression? Nung nafe-feel mo na parang depressed ka? Ako kasi, Miss Brie, very emotional person ako. Parang sobrang softy ko. Like dati nung bata ako, masigawan lang ako, like that. Parang Sensitive ka? sobrang sensitive ko. Like, Iiyak ka na agad? sobrang mag-raise lang yung voice ng konti. Ano ba, ito yung normal. Tapos, parang mag-raise lang ng konting ganyan. Parang, okay, iiyak na ako. Magtatalokbong na ako ng ganyan. Tapos, dadamdamin ko na yon hanggat ano. Tapos, iiyak na ako ng iiyak. So, parang sobrang depressive ko talaga that time. So, nung mga panahon na depressed ka, anong ginagawa mo? Hala! Baka ma-expose. Basta Miss Brie, sobrang, umabot na ako sa malala. Hindi lang siya about family, hindi lang siya about relationship ko yun. Parang nasa akin talaga nung time na yun. Was there a time na parang gusto mo nang saktan yung sarili mo, ganun? Wala namang ganun level. Actually, Miss Brie, dumating na ako talaga sa point na parang gusto ko na i-end lahat ganun. Talaga? Totoo, Miss Brie. Alam mo, Miss Brie, Ayoko na. Gusto ko na tayo. alam mo, Miss Brie, ang problem kasi sa akin, very lover girl ako. Tapos parang feeling ko, if nandun ako sa point na yun, ba, super lover girl ako, parang feeling ko, if nag-end yun, parang, okay, Hindi wala mo na na. alam ang gagawin mo. Hindi ko na alam gagawin ko, wala na. Kahit yung family ko, di ko na naiisip noon kasi sobrang, okay, ano nang gagawin ko? Iniwan na ako, parang ganun. Okay. So, Parang na-depress wala ka nang purpose. dahil sa lalaki, hindi dahil sa parents mo. Actually, Miss Brie, hindi lang naman sa part na yun. O nagkadugtong-dugtong na lang siya. Nagkapatong-patong na siya since, parang college era. Siyempre, sobrang hirap ng academics, like engineering. Tapos parang sobrang hirap na ako na parang naghanap ako ng someone to cling on that time. Tapos parang feeling ko, parang, hindi ko na kaya, parang ganun. Sobrang hirap Bakit ano na. ba nangyari? Hala! Oh my God! Take Oh my me gosh, back wala. to Oh my where bago na-depress si Rachel, nag-aaral ng engineer, may boyfriend, masaya. Ikwento mo yan. Oh my gosh, Miss Brie. Baka ano. Okay naman yung Miss Brie. Ang main problem kasi sa akin talaga, as a person, hindi lang naman for my family, for my relationship, and for everything. The problem with me is that I can communicate talaga. You cannot communicate. Yes po. Parang lumaki ako sa family or na hindi kami very expressive talaga when it comes to emotion. Like, si mama and daddy, I always feel love through their actions. Pero hindi kami I love you. Hindi ka ma-verbalize na, I love you, I Hindi miss po you. talaga. Ganun. Parang hindi ako lumaki. Hindi ka showy. Totoo po. Yeah. Like, hambawa, i-discipline ako ng parents ko. Parang nahiya ako mag-say ng, sorry, mommy, daddy, sorry, ganito. Sorry, verbalize na i-admit mo yung fault mo, ganun. Parang hindi ako talaga ganun. I think maraming ganyan. Ganun sa generation natin. Hindi naman siya yung parang out of pride, out of ego. Parang out Hindi of... lang talaga open. Totoo. Yung Ganun parang, gets ganun mo na akong ako.
Ganun akong person, Miss Brie. Parang mas, ano na lang ako, parang, okay. Parang instead of you saying sorry, Mm-mm. gagawa ka na lang ng mga bagay na maganda para alam nila na humingi ka ng Opo, tawad. Na, ganun. ito hindi ko nagagawin to, hindi ko na uulitin to. Tapos yun naman ang naging main problem ko when it comes sa mga relationships ko. I can't communicate. Like, hindi ako nagustuhan, okay, ghost. Nag-ghosting ka. Hindi naman Dinadaan mo actually sa ganda. ghost naman, madam. Parang, hindi talaga. Pero, magkasama tayo. Walang closure. Pero hindi naman yung bye-bye na talaga, madam. Mm. Like, magkasama tayo. May hindi ako nagustuhan, nakita ko hindi ko nagustuhan. Ganto ganyan. Wala kang maririnig sa akin na anything. Tapos tatanungin mo ako kung ano reason. Wala din ako Tapos sasabihin. mag-aaway kayo. Mag-away kami. Pero sa away namin lang yun, ma-resolve yung away na yun. Pero never kong i-open sa'yo kung ano yung mismong dahilan. Kung bakit. Kasi di ba dapat pinag-uusapan yun para hindi na uulit. Yun nga. Which is, yun yung wina-workout ko ngayon. So, anong natutunan mo doon? Saan, Miss Brisa? Ganon ka na ba ngayon? Like, pag open ka na ba sa mga tao, when you communicate, do you have to be very specific na, ito yung nararamdaman ko, na kapag nasasaktan ka, sinasabi mo sa tao kung ano yung talaga nararamdaman mo, para alam nila. Or bigla ka na lang tatahimik, na parang, bahala kayo dyan. Hulaan nyo kung ano ito nararamdaman ko, bahala kayo. Actually, Miss Bree, sometimes, ganun pa rin. Actually, feeling ko hindi naman ako totally improved. Pero, may improvement naman, kumbaga, sa past self ko. Kasi yung past self ko talaga, as in totally, hindi talaga ako mag-voice out. Like, ngayon, never ka makakarinig sa akin ng any thoughts Yeah. na lahat ng tumatakbo sa isip ko, hindi mo talaga maririnig lahat. Hindi mo dahil sa pride or something, parang hindi talaga ako Mahirap lang expressive. mag-open. Totoo po. Hindi ko alam kung boundaries or hindi lang talaga ako totally magaling makipag-communicate. I heard kumakanta ka. Sakto lang, Miss Kung meron kang kanta ng buhay mo, ano ito? Actually, ano kasi ako, Miss Brie, magaling ako. Magaling ako kumanta, Magaling Miss na. Brie. Nas-feel na. Pero kumakanta ako, pero hindi ako mismo yung parang gumagamit ako ng kanta for myself. Ganun. Hindi rin ako matandain sa kung ano yung title ng kanta. Okay. Kung meron kang kanta na i-dedicate mo sa mama mo. Mami ko. Ano, Mami and mo. daddy. Mami and daddy. Siguro Miss Brie, forever's not enough. Wow. Talaga. Mahilig talaga ako sa love songs ever since. Forever's not enough. Totoo. Parang hindi sapat yung forever para mahalin ko sila. Because lahat ng pagmamahal na binigyan nila sa akin is sobra. Hello! Oh my God! Parang hindi sapat yung forever. Parang yung lifetime para, sabi ko hindi ako iyak. Oh my gosh, Mommy and Daddy ko napapanood nyo to. Parang alam mo, Miss Brie, pag napanood nila tong video na to, parang first time lang nila maririnig sa akin na parang super love ko sila. Kasi sabi ko nga, hindi ako very expressive. Hindi rin ako lumaki sa very expressive na family. But, yun talaga yung nafe-feel ko. Super love ko sila. My mom and daddy, super love ko sila. Everything that I do was for them. Yes. Sabi ko, di ako iyak. Bakit sa tingin mo ganyan ka? Like, saan mo nakukuha to? Like, sino nagturo sa'yo? Lumaki po kasi ako sa church. Pastor po si daddy. So parang, tas pinalaki rin naman po ako sa love, sa pagmamahal. So feeling ko po, may effect din po yun kung sino ako ngayon. Kasi pinalaki po nila akong maayos, pinalaki po nila ako sa love. Alam ko po intindihin yung mga bagay-bagay. Alam ko po kung ano i-absorb ko. Alam ko kung ano yung mga bagay na hindi ko iti-take. Parang nakakita ko ng bad things. Nakikita ko ng mga bagay-bagay. Alam ko yung mga bagay na, okay, good thing to. Kaya ko tong Pinifilter mo na lang, no? Kaya ko i-absorb. Okay, hindi to maganda. Nakikita ko sa kanila. Okay, iwas na ako dyan. Ayoko ng mga negativity. Kung ano Kahit- lang yung positive. Kahit naman po sa family, kahit sa parents. Like, hindi naman po tayo perfect. Hindi rin perfect yung parents natin. Like, love nila tayo. Pero minsan parang, hindi ka rin nakikitang maganda sa parents mo. Pero parang ako po kasi, alam ko i-filter out. Okay, ang ganda ng trait nito nila mommy and daddy. Okay, I will adopt it. Nakikita ko, ay,
mommy and daddy, hindi to maganda, hindi maganda yung asal nila, hindi ko siya i-take. Like, hindi ako yung parang, ay, bakit ganito? Parang bang magre-reflect sa akin yung bad na ano ko sa ibang tao or sa nakikita ko. Hindi. Alam ko kung ano lang yung bagay na iti-take ko. Alam ko kung ano lang yung mga bagay na i-absorb ko. So, minsan, kapag yung biological mom mo, meron ba siyang sinasabi sa'yo? Kasi I'm sure masakit din para sa kanya na mahiwalay ka. Kasi ikaw yung anak niya, di ba? Si mama po, although lagi naman po kami nagkakausap. Okay, so open yung communication. Yes po, nag-visit. Oo. Like, parang, ano po ako kasi, parang meron akong mommy and daddy, meron akong mama and papa. Okay. Mama and Papa is the biological. Opo, yes. Mommy and Tapos, Daddy is the tito and yeah, tita. tapos different sila ng atake. Parang Okay. mommy and daddy ko, more on strict, more on pero Okay. mama and papa ko naman more on, okay, tropa tayo, parang ganyan. Ang galing. Mama at papa, parang pwede ko lang silang asarin, ganito, ganyan. Oo. Parang so blessed ako, na love ako ng pareho. So blessed din ako na meron akong gantong type, meron din akong gantong type. So parang, Balance. nare-receive ko pareho. Okay, Mm. nafe-feel ko both. So parang lumaki ako, Miss Brie. I was so loved. So wala ka pinagsisihan. Wala, Miss Brie. I love my life. What was the best advice na nakuha mo sa parents mo? Or natutunan mo sa kanila? Feeling ko po sa mommy and daddy ko po, since yun ang kasama ko. Feeling ko po, ang lagi na lang naman nila pinapaalala sa akin, Miss Brie, parang trust God lang talaga sa buhay mo. Parang, para sa akin, everything has a purpose. Nandito ako ngayon kasi may purpose si God para sa akin. Tsaka ako kasi yung tao, Miss Brie, na parang, alam mo yung, parang sobrang happy-go-lucky ko. Sobrang go with the flow lang ako. Parang, okay, nandito ka, o sige, go, ibigay mo yung best mo. Hindi ko yung pag may Go, problema, tignan natin. mahalata nila na, uy, parang may pinagdadaanan ka ngayon. Wala, ganda-gandahan ka lang talaga. Dati siguro, Miss Brie, pero ngayon hindi na ako masyadong na-affect ng anything negative energy. Okay. Iba din kasi nagagawa kapag alam mong supportive yung mga parents mo. Yes, actually, Miss Brie, very supportive sila. Like, kahit meron silang gantong gustong bagay for you, they will say it naman. Like, ganito, ganyan, gawin mo to, ganyan. But, we will support you kung ano yung gusto mo. Gusto lang nila ipaalam kung ano yung gusto nila for you. But, they will accept kung ano yung gusto mo. Parang Tama. ganun. Which, I'm very thankful. At saka siguro, kaya positive vibes ka rin. Kasi both of your parents, nakasupport lang sa talaga sila. Sobra, sa'yo. Miss Brie. Like, hindi sila yung parang, ito yung gusto namin for you, gawin mo yan, ganito, ganyan. Sasabihin lang nila, ito yung gusto namin for you. But pero ikaw yung masusunod. Kung ano yung gusto mo, we will accept it because we love you. Parang ganun. Oo. So, moving forward, anong pangarap ni Rachel? Actually, ano ako, Miss Brie, I'm a very simple person. Gusto ko lang ng, hindi naman sobrang ganito. Gusto ko lang na ganito. Simple, payak. Totoo. Ang gusto ko talaga, ang very dream ko talaga sa life ko, to be a mom. To be a mom. To have a simple family, happy family, and have a job na masaya ko, na nakakapag-provide ako sa family ko. Hindi ko kailangan ng sobra-sobra. Kailangan ko I lang, think gano'n na talaga ngayon. Hindi na talaga payamanan. Totoo, Kasayahan na Miss Brie. ng buhay. Especially Actually, after pandemic, di ba? I'm sure marami tayong nakaka-realize no, na mas importante yung mamuhay ka ng simple at kasi nung pandemic talagang nawala lahat, di ba? nawala So lahat, parang, Miss at Brie. malalaman mo na hindi pala talaga siya importante. Actually, Miss Brie, ang laki ng effect ng pandemic sa akin. When it comes sa career ko, career path. Kasi originally talaga, as in, 100%, ang utak ko talaga, tourism. Okay. Tourism ka, mag-travel ka, mag-selfie ka, mag-take ka ng videos, Bagay mo do yun. contents. Yes. Yun talaga ang gusto ko talaga, Miss Ah. Brie. Alam mo naman, ano tayo medyo, nandun tayo sa ano na yun And side there's na nothing yun wrong with that, di ba? Totoo, Miss Bagay mo Brie. yun. Totoo. Nung time na yun, akala ko pandemic, end of the world na. Like, magtutuloy-tuloy na yun. So, okay, tourism. Wala siya sa ano ngayon. Wala siya dun sa, parang ang Oo. tourism ngayon. So, parang kasi nung nag-senior high school ako, nag-home economics ako. Then nakarinig ako, sabi sa akin, hala, valedictorian ka nung junior high school, tapos ngayon senior high school, home economics ka, gagawin mo. Economics. Parang, more on ACADS ka nga, wala ka namang skills. So, nung senior high school ako, nag-skills ako. Skills na path. So, HE ako, economics, baking, cooking, like, sobrang dami ko experience, Miss Brie. Tapos yon okay,
After naman nun, ala, more on ACAD siya. Bakit naman siya nag-HE? Ganun, sayang naman yung when it comes to ACAD side. Eh ako naman, Miss B, since tourism talaga ako dapat ng college. As in, dapat Olongga pa talaga ako college, mag-aaral. Since nag-pandemic, parang sabi ko, okay, enk ang tourism ngayon. Okay, why na, kung bakit sinabi nila yun nung senior high school ako. So, nung college, parang something ko, why not maghanap kaya tayo ng course na very challenging. Parang feeling ko kapag nag-graduate ako, hala, sino siya? Parang ganon. Parang, May pag-comeback na. totoo, parang, okay, sinabihan niya ako ng senior high Magpapakilala school. ako sa inyo. Totoo, ako to, ganon. So, nag-engineering ako. Pero never in my life naisip ko mula elementary ako hanggang Na high mag-engineer ka. Totoo, Miss Brie. Yun, never So ko siya parang naisip. tinake mo lang siya dahil gusto mo lang may mapatunayan. Totoo, Miss Brie. Parang, okay, kaya ko naman eh. Which is totoo naman, Miss Brie. Nakaya ko naman siya. Parang, okay lang. Pero, ang tanong, masaya ka ba? Masaya ka ba? Gusto mo ba? Oo. Ang hirap nun, no? Yung Totoo, nabubuhay Miss ka sa, para lang sa, dahil sinasabi ng ibang tao. Totoo, Miss Brie. Kaya, parang, nung pagkaano ko, bago mag-board exam, why not mag-explore pa ako? Why not, gawin ko muna yung passion ko, gawin ko muna yung gusto ko. Tapos dito naman pumasok yung Contento. kontento. Yes, Miss Brie. Yeah. Okay, so paano ka nagsimula sa kontento? Ano, pwede ba spill to? Sir Aaron, pwede ba spill to? Well, nagkakasip na kasi kami ni Sir Aaron. Di ko alam kung ini-scout ako ni Sir Aaron or something like that. Ewan ko. Tapos yun. Pero syempre natuwa ko kasi kilala ko si Contento talaga. Kilala ko siya, nakikita ko siya sa friends ko or sa something na ina-idolize ko. Like, okay, Contento. Alam ko, kilala ko si Contento. Tapos, syempre masaya ako. Pero, oh my gosh, parang feeling ko, ito na yun. Parang ganon. Parang something, basta ganon. Tapos yun. Tapos yun naman, I was given a chance. So, At ginalingan mo, ha? totoo, Miss Brie. Actually, nag-isip ko sa noon, it's either mag-board exam ako. Parang nandito, ganyan. It's either my family or my passion. So, family, board exam, being practical. Ito yung course na tinapos ko, ito yung iti-take ko, ito yung doon ako mag-pursue. Passion. Kontento. Okay, so mas pinili mo ang... Nag-take ako ng risk, Miss Brie. Alam mo ba, parang pumasok ako ng kontento, hindi ko alam kung what's in it for me. Yeah. Like, parang ano yung benefit ko? Parang alam ko, marami ako matututunan. Mag-explore pa, parang mas mag-widen pa lahat. At masaya kang ginagawa ito. Totoo, Miss Brie. So, parang pinili ko yung path na to. Kung saan ka masaya. Totoo. And everything will follow. Yeah. And everything will fall into place. Yes. Ganun lang yun. Pag pinili mo kung saan ka masaya. Yes, Miss Brie. And I know it's super worth it naman. Because I was happy. Yeah. And I see you happy. Yeah. Na habang ginagawa mo yun, kahit ako nabubudol mo ako eh. Di ba sinasabi ko sa'yo? Nagsabi ko, Rachel, ano ba talaga? Bakit lahat sa'yo masarap? Di ba? Nababash na nga ako, Miss Brie. Bakit lahat masarap? Bakit lahat sa'yo masarap? Guys, Pero, alam nyo bakit lahat masarap? Kasi I was a simple person. Lahat, hindi... na-appreciate mo lahat. Yes. Wala kang standard na kailangan ng kare-kare ganito, kailangan ganito. Actually. Lahat na bagay na-appreciate mo. At Like, saka, iba-iba tayo ng panlasa eh, di ba? Eh kung masarap talaga sa'yo, eh di masarap talaga. Oo. Di ba? So bakit ka nila... Hindi lahat Dapat ng masarap hindi ka sa akin, binabash. masarap sa'yo. Oo. Hindi lahat ng masarap sa'yo, masarap sa akin. Di ba, Miss Brie? Basta yung dati, alam mo, masarap. Totoo. Ang importante masarap. Totoo. Ang galing. So, kung meron kang message sa mga katulad mo na sa dinami-dami na pinagdaanan mo, magulang mo, buhay mo, ngayon na you're matured enough to say na, okay, this is me now. Ito na yung mga napagdaanan ko na lahat ng mga bagay na masasakit, mga bagay na mahirap. Ano yung message mo sa mga taong pinagdadaanan nila kaparehas mo? Miss Brie, ang payo ko lang is, feeling ko, kailangan nila i-trust si God. Feeling ko, kailangan nilang itatak sa utak nila na everything has a purpose. Lahat parang nakaplan na. Pinlan na ni God. So, syempre kasi sa panahon ngayon, it's between practicality and your passion.
parang ando kasi tayo in between eh. It's either kung ito ba yung gusto mo, dito ka masaya. Sometimes, lucky tayo kung may privilege tayo. Or lucky tayo kung nag-i-inline yun. Pero darating yung time, nandun tayo in between. Kailangan natin mamili. It's either our passion, kung saan tayo masaya. Or ito yung practical, ito yung dapat kong gawin for my family, for myself. Mhm. Pero feeling ko, trust themselves. Kung ano yung Magtiwala nasa, kayo sa sarili niya. kung ano yung nasa puso nila. Kung ano yung sa tingin nila na makakatulong sa kanila, kung ano yung sa tingin nila, kung saan sila dinadirect ng puso nila. Siyempre, with the guidance ni God. Guidance ni God, yeah. Tama yun. You just have to trust the process. Totoo. 'Di ba? Kasi ang galing nun na parang sinasabi mo na hindi lahat privilege kasi eh. Totoo, Minsan Miss Brie. may mga tao talagang hardworking but they're not given the like equal opportunity na Yes, Miss pwede Brie. para sa kanila. Yes. Maraming mga bata dyan na nagsusumikap na gusto nila makabawi sa magulang nila pero wala na silang magulang. Yan ang pinaka-worst fear ko, Miss Brie. 'Di ba? Kaya hangga't bata pa kayo, hangga't kaya nyo pa magsumikap, pilitin nyo kasi darating yung panahon na habang tumatanda ka, we tend to forget na our parents are also growing old. Yes. And very seldom lang yung mga naging successful tapos na-enjoy rin ng mga parents nila. Yes. And di ba yung pinag-usapan natin last time? Na parang wag tayo magsaya ng oras kasi yun naman talaga yung goal natin, yung makabawi sa parents natin. Totoo, Miss Brie. Diba? Kasi ang mga nanay ako, I feel sorry din sa mga, like, yung kinukwento mo na yung mama mo, it takes a lot of courage na iwanan ka dun sa Yes. tita niya. That's a lot of sacrifices. And I'm glad na iintindihan mo yun. Diba? Kasi ang hirap mag-sacrifice ng gano'n. Maraming mga pamilya nag-exist today because the mom chose to forgive. Kahit na sobrang hirap ng pinagdadaanan nila, they choose to manahimik at piliin kung ano yung mas makabuti para sa mga anak nila. Yes, Miss Diba? Brie. Kaya sila tinawag na ilaw na tahanan eh. Kasi talagang ang hirap, literal na ilaw, talagang ang hirap gumalaw kapag madilim. Diba? And yung mga parents, especially our moms, sila talaga ang totoong ilaw ng tahanan and they continue to shine bright even if they are broken inside. Yes. Diba? Kaya, kahit di ka vocal, mag-I love you ka sa mom mo. Actually, Diba? Miss Brie, Kailangan mo i-practice yun. Kasi life is short, diba? Kailan mo pa sasabihin yun kapag huli na ang lahat? Totoo, Miss Brie. Actually, inano ko na siya eh. Unti-unti ko na siya. Nag-improve na ako. Nagsasabi na ako sa mami ko na I love you. Mm-mm. Ganon. Actually, may improvement naman, Miss Brie, compare sa dati. Like, nagugulat na yung mga friends ko dati. Like, dati hindi mo kami kinakausap. Ngayon parang nag-approach ka na gano'n. Kasi hindi talaga ako. Hindi naman ako mean girl or anything, Miss Brie. Parang nahiya lang talaga ako. Hindi ako marunong makipag-communicate talaga. Hindi ko kaya mag-voice out. Pero, syempre, wala namang perfect. Ang important is, nag-improve. Yes, May ganun talaga. improvement. Kaya, I'm so happy for you. I like your you. attitude. You're very matured and you know what you're doing. So, good luck and God bless you. Thank you, Miss Brie. Tapos sabi niya na mag-law school ka. So sabi ko, sige maglo-law school ako if papayagan mo ako mag-run as counselor. And then doon na nag-start. Nung nag-run na ako in 2016, I lost the elections in 2016. But it brought me to parang another world in a sense na mas nakita ko yung calling for public service. I grew up with a broken family, no? So, Okay. yes. So, I remember one time when I was in college na sobrang sakit ng puson ko. Like, sinugod ako sa hospital. And then, it was my friend's mom na nagsugod sa akin sa hospital because I didn't have anybody. So, ang problema hindi nauubos, napapalitan lang. The problem will solve itself.